Bitawan mo ako! Kunin mo na lahat ng pera ko! Huwag mo lang akong saktan! Wala ka nang magagawa. Akin ka. Sino kang pumulupot sa likod ko? Bumaba ka dyan. Ayan! Natumba na siya, madam! Salamat, Pepita! Salamat! Super Pipita, ang balikbayan na OFW, survivor mula Iraq, palaban sa hirap at nakahandang magsakripisyo sa ikabubuti ng karamihan, kabilang sa mga naturingang bagong bayani ng bansa. Super Pipita, isang dula na kung saan inyong mapapakinggan ang iba't ibang pakikipagsapalaran ng isang OFW. Super Pipita, mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Ang nakaraan, naghinala si Dingdong na siya ang pinag-uusapan nila Pipita at Nene at nagalit ito. Pinagsabihan siya ni Consuelo, kaya umalis ito. Sa opisina ni Bernabe, tumawag sa kanya si Mr. Montemayor at narinig ni Nene ang kanilang pinag-usapan. Samantala, pumunta naman si Consuelo sa opisina upang tignan si Nene kung ano ang kanyang kalagayan. Sumunod naman doon ang binata. Nagtaka si Nene kung bakit ganun na lamang ang pagkasuklam sa kanya ng kanyang kuya. Gayong magkapatid naman sila. Maraming sinabi si Bernabe tungkol sa dalaga. At ngayon, narito ang karugtong ng kwento natin sa linggong ito na pinamagatang Nerbyosong Hindi Nahihimasmasan. Dito sa ating dula, Super Pipita. Huwag kang mag-alala sa akin. Kahit lasing ako, Elenita, nakikita ko pa rin ang kalsada. Napakaliwanag. Napakalinaw. Mabuti na lang at pinagbigyan mo ako. Oo naman. Oo naman, hindi ko makakalimutan yung pinangako ko sa'yo. Sige, bukas na bukas magkikita tayo. Oo, sa mall syempre. Mas maraming benta doon. Oo, bibilin ko yung cellphone na gusto mo. Yung mahal, yung magandang klase. Marami akong pera, kaya bibigyan kita ng pera, okay? Sure! Promise! Sige. Bye-bye! Saan na kaya ako? Parang ibang daan tong tinatahak ko, Naku,
Nasa highway pala ako. Bilisan kong magpatakbo. Ay, madam, kayo pala. Ay, bakit po? May kailangan kayo sa akin? Narinig namin kasi ni Bernabe habang nag-uusap kaming dalawa. Bumukas ang pinto. Akala namin ikaw. Ay, hindi po, madam. Hindi pa po ako lumalabas sa aking kwarto mula kanina. Kung ganon, sinine. Ay, ano kaya ito? Madam, may sinasabi kayo? Oo, wala. Sige, Pipita. Babalik na ako sa kwarto namin ni Bernabe. Magpahinga ka na. Ihintayin ko pa ang pagdating ni Ding Dong, madam. Sumusobra na rin ang dingdong na yun. Lagi na lang ginagabi sa pag-uwi. Alas 10 pa lang naman ng gabi, madam. Baka mamaya, andyan na yon. Sige. Lalabas na ako. Sige po, madam. Ay, akala ko si Kamut ang tumatawag. Si Nini pala. Hello? Pasensya ka na, ate. Kung sakaling naistorbo ko ang pagpapahinga mo, kailangan ko lang kasi ng makausap. Okay lang. Hinihintay ko nga ang pagdating ni Ding Dong. Bakit? Pwedeng pumunta dyan sa kwarto mo, ate? Ay, importante ba yung sasabihin mo? Bakit hindi mo na lang ipabukas? Hindi kasi ako mapakali sa kakaisip. Ikaw lang ang pwede kong pagsabihan nito. Narinig ko ang sinabi ni Daddy na para daw akong daing na pwedeng isahog sa pinakbet. Ano? Sinabi niya yan sa'yo? O sige, ate, punta na ako dyan. O sige, hintayin kita. Ay, nako. Ang pangit namang pakinggan yun. Daing na isahog sa pinakbet. Ay, sinabi ni Sir yun kay Nene. Ay, parang hindi ako makapaniwala. Hintayin ko na nga lang siya. Bago ka tumawag sa akin, Madam Nene, pumasok dito ang mami mo sa aking kwarto. Tinanong niya ako kung lumabas na daw ako dito. May narinig kasi daw silang nagbukas ng pinto. Narinig pala nila ang pagbukas ko sa aking kwarto. Ay, mabuti na lang at ang mami mo ang pumunta dito sa aking kwarto. Kapag ang daddy mo yon, ay, magtatanong yon at magagalit pa. Kung nalaman nilang ako ang lumabas, maghihinala na yun na nakikinig ako sa usapan nila. Ay, nako. Bakit? Masama ba kung lalabas ka sa kwarto mo? Alam mo, Ate Pipita, may nalaman ako. Kaya pala mabigat ang loob sa akin ni Daddy. Ha? Kasi Ano? hindi nila ako tunay na anak. Ay, Isa lamang akong ampon. Iyan ang pagkakaintindi ko sa sinabi ni Daddy na para akong daing na pwedeng isahog sa pinakbet. asaws. Baka iba naman ang pagkaintindi mo, Madam Nene. Ate Pipita, kung maaari, sanayin mo na akong tawagin sa pangalan ko. Lalo na kapag tayong dalawa lang nag-uusap. Sige, ikaw ang bahala, Nene. Alam na kaya ni Kuya na hindi kami tunay na magkapatid? Sa bagay, hindi naman kapatid ang turing niya sa akin. Ay, oo nga. Uy, baka si Dingdong na yung nagbubusena. Sige, babalik na rin ako sa kwarto ko. Sana hindi ako napansin ni na Daddy at Mami na pumunta ako dito sa kwarto mo, Ate Pipita. Ay, nininervyos ako tuloy.
Oh, ganun ba, kumpadre? Wala ka na bang ibang magandang ibabalita sa akin? Anong pakialam ko kung sakaling namatay yung nakasakay sa kotse na muntik nang mabangga ng isang malaking truck? Ano? Hindi ko pa nakikita si Dingdong hanggang ngayon. Baka natutulog pa siya. Mabuti na lang at pinaalala mo yan. O sige, mamaya ulit tayo mag-usap. Sige, bye. Ano ba yung pinag-uusapan nyo ng kumpadre mo? Tungkol sa isang kotse na muntik na daw mabangga ng isang truck. Inagaw yata ng kotse ang linya nung truck. Ibinalita daw sa radyo at naiblatter na daw sa pulis. Baka naman nakainom yung driver ng kotse. At ang sabi, parang si Dingdong daw yon. Ano? Kakausapin ko nga si Pipita. Hindi ko pa kasi naitatanong sa kanya kung lasing si Dingdong na umuwi dito sa bahay. Si Madam Consuelo na lang kaya ang kausapin mo. Parang nag-aalinlangan ako. Oh, bakit ka naman nag-aalinlangan? Ah, Siguro, hindi ka sigurado kung ano ang nararamdaman mo sa manliligo mo, no? Di, wag mo siyang sagutin. ha? Kuya Dingdong? Oh, bakit parang gulat ka? Oh, ikaw naman, Pipita. Ipagtimpla mo nga ako ng kape. Hindi yung parang nagkakita ka ng multo dyan. Sige na. Meron pa kasi akong hangover hanggang ngayon. Opo, sir. Si Mami pala. Hindi pa lumalabas sa kwarto niya hanggang ngayon. Ang papa mo naman ang pumasok na sa opisina. Ganun ba? O sige, pagkatapos kong magkape, matutulog ulit ako, ha? Mami, bago ako papasok sa opisina, gusto ko muna kayong makausap. Ako rin. Gusto rin kitang kausapin. Alam ko, narinig mo ang pag-uusap namin ng daddy mo kagabi. Opo, Mami. Para daw akong daing na pwedeng isahog sa pinakbet. Ampun lang ba ako, Mami? Anak ka namin. Alam niyo, Mami, mas masaya ako at makakagaan sa kalooban ko kung sasabihin niyo sa akin ang katotohanan. Sige. Sasabihin ko na sa'yo ang totoo. Anak ka ng namatay kong kaibigan na malapit sa akin. Pero itinuring na kitang tunay na anak. Salamat, Mami. At sinabi niyo na sa akin ang totoo. May isa pa akong tanong. Alam ba ni Kuya na ampun lang ako? Alam ba niya, Mami? Mami, kailangan ko ng 50K ngayon din. Bigyan niyo na ako. Ano? Napakalaking halaga naman yan. Aanhin mo naman. Huwag niyo nang tanungin. Kung di niyo ako bibigyan, gusto niyo kay Pipita ko ipagbunto ng galit ko? Ano naman ang kasalanan ni Pipita sa'yo? Basta, ibigay niyo na lang sa akin yung hiningi ko. Sige. Pero mamayang 8:00 pa magbubukas ang bangko. Sige, idlip lang ako. Gisingin niyo na lang ako kapag umalis na tayo. Kanina pang walang imik ang daddy mula nung dumating ako dito sa opisina. Hindi kaya niya maalala ang sinabi niya kay Mami tungkol sa akin? Oh, kumpadre, ikaw pala. Huh? Oh,
Oo, hindi ko yun makakalimutan. Sige, kahit pagkatapos ng pananghalian tayo magkita. O hindi bale at nandito naman si Ninay. Si Ding Dong. Sige, sige. Sige, bye. Ninay, lalabas ako mamaya. Hindi kayo babalik niyan, Daddy? Hindi na siguro. Pagkatapos ng pananghalian kami magkikita ng kausap ko. Sigurado, matatagalan ang aming pag-uusap. Kaya ikaw muna ang bahala dito. Sige, Daddy. Walang problema. Baka pupunta na naman dito ang mami mo. Wala na ngang naitutulong. Iniistorbo ka lang. O sige, mag-order ka na ng kakainin natin. Nagugutom na ako. Uutusan ko na po yung guard. Magpasama ka na lang sa kanya para makita mo kung ano ang masarap na ulam sa kantin. Pero huwag kang magpapaligaw. Sige, Daddy. Pupunta na ako sa kantin. Wala pa naman akong binibigay sa iyong pera. Ako nang bahala, Daddy. Ang walang hiyang babaeng ito. Binilhan ko na nga siya ng mamahaling cellphone. Nagpapabili na naman ng alahas. Hindi kaya ng 50,000 ko. Sa bagay, may laman pa naman yung ATM card ko. Nasaan na yung babaeng yon? Saan na siya nagpunta? Biglang nawala siya sa paningin ko. Ang dami pa namang tao dito sa mall. Yun pala. Ano ba naman? Ano kayang nakita ko sa babaeng yan? Nakakainis. Ito pa naman yung pinakaayaw ko sa lahat. Ang lakad ng lakad. Ngayon lang hindi pumunta ang mami dito sa opisina. Siguro may pinuntahang iba. Gusto ko pang marinig ang iba pa niyang sasabihin tungkol sa akin. Ano kayang gagawin ni Kuya? Oras na malaman niya na hindi kami magkapatid. Siya itong tumatawag. Ano kayang sasabihin nito sa akin? Hello? Hello? Nandiyan pa ba si Daddy? Wala na siya dito, Kuya. Pagka pananghalian, umalis na siya. Makikipagkita sa kanyang kumpadre. Si Mami? Wala na din. Ako na lang ang nandito sa opisina ngayon. Kung ganon, kapag kinulang ako ng pera, tawag ako sa'yo, ha? Kasama ko nga pala ang kasintahan ko ngayon, si Elenita. Ay, si Nene pala. Pareho kayo ng palayaw. Ha? Bakit? Ano naman ang... Hello? Hello? Alam ko na hanggang ngayon nasa opisina pa rin si Ninay. Tumawag kasi sa akin si Mr. Montemayor at ang sabi ko sa kanya, si Ninay na lang ang kausapin niya. Si Ding Dong, wala pa rin siya hanggang ngayon. Lalaki yun, walang masama, walang mawawala sa kanya. Hayaan mo lang. Ang masama, kung uubusin ng babaeng yun ang pera niya. Talagang ganyan. Kung may nililigawan ka, kagastusan mo. Bernabe, Hmm, si Nene ang gusto kong pag-usapan natin. Alam na niya na isa siyang ampon. anong pakialam ko?
kung alam niya na ang tunay niyang pagkatao. Ha? Umalis siya dito kung yan ang gusto niya. Bernabe! Ano? Paalisin mo siya? Sino ang mamamahala sa kumpanya? Lalo pat pareho kayong mabisyon mag-ama. Gusto mong mag-away tayo? Dahil lamang kay Nene? Hindi yan ang ibig kong sabihin. Ampun lang si Nene, pero siya ang namamahala sa kumpanya. Anong ibig mong sabihin? Dahil isa lamang na ampon si Nene. Ha? Delikado. Baka may posibilidad na agawin niya ang kumpanya. Ninenervyos ka na. Anong iniisip mo ngayon? Kailangang makausap ko si Dingdong. Maganda ang naisip mong yan para matuto. Pero kapag sinulsulan mo siya, yan ang mahirap. Ano na naman ang isusulsul ko sa kanya? Mali ang iniisip mo, Consuelo. Bago pa maagaw ni Nene ang kumpanya, kailangang mapagsabihan na siya. Bibigyan ko siya ng babala. Yan naman ang mali sa'yo eh. Pwede ba? Mag-isip ka ng maayos. Kausapin mo si Dingdong para tumino ang anak mong yon. Magiliw naming tagapakinig, pakinggan bukas ang karugtong ng 1 linggong kwento natin na pinamagatang Nerbyosong Hindi Nahihimasmasan, dito sa ating dula, Super Pipita. Isinulat para sa radyo ni Delfin Dumayas at sa direksyon, Lete Astudillo Aquino. Handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!